Praise the Lord. Hallelujah. O Lord God, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, tinataas po kita at pinupurit, dinadakila, O Lord God. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na hindi nagbabago. Noon pa man, Lord, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Unang-una, Panginoon, ako po'y humingi ng kapatawaran. Hallelujah, linisin mo po ang aking puso, isipan, Panginoon. Hallelujah, gawin mo po akong karapat-dapat sa oras na ito, Lord God, na magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo lamang po ako, Lord, ayon sa inyong kalooban, O Lord God. Hallelujah. Use me mightily, powerfully, Panginoon, 7 times anointing ang inyong ipagkaloob sa akin, O Lord God, at hindi po makarating pa hangamo ko, Panginoon, matapos po itong gawain mo, O Lord God. Lord, hallelujah, anumang gawa ng kaaway, Lord, hindrances sa mga signal namin, Panginoon, ipagkaloob mo po, Lord, na malakas na signal, upang sa ganun, O Lord God, hallelujah, malaya po naming mapakinggan na malinaw ang inyong mga salita, O Lord God, sa oras na ito. Maraming salamat, Lord God, hallelujah, sa mga kapatiran ko, Lord, na paparating pa lamang, Panginoon. Makarating po sila ngayon dito sa BR, Panginoon, na safety. At ganun din po, Lord, sa mga kapatiran ko na nandito, Lord God, na aalis po kami dito, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, Lord God, at punong-puno, Lord, ng pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. We claim victory and we claim revival and restoration sa pangalan mo. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. God is good all the time and all the time God is so good, mga kapatid. Hallelujah. Kumusta po ang araw natin, mga kapatid? Malamig na hapon dito po sa bansang Middle East at malamig na gabi na din dyan sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Hallelujah. Kumusta po kayo? Salamat sa pagkakaisa nating lahat nandito po sa God is our strength. Na wala po tayong ibang itinataas, mga kapatid, kundi ang ating nag-iisang Diyos lamang. Hallelujah. At alam ko, iba't iba man ang ating pinanggalingan na BR, mga kapatid, pero dito po tayo nagkakaisa, nagmamahalan, at pariho lang po tayong lahat, mga kapatid, pantay, walang mataas, walang mababa, tayong lahat dito, mga kapatid, ay pantay. Hallelujah. Iba-iba man ang kuling ng ating Panginoon. Ikaw ay magaling, ako hindi. Praise God. Tayong lahat ay pantay sa mata ng ating Panginoon, mga kapatid kong mahal. Praise God. Hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid. Dadako po tayo. Hallelujah, sa ating topic. Kahapon na yung topic natin, mga kapatid, ay finishing the unfinished, no? Hallelujah, yun po ang mababasa natin sa Zechariah chapter 4 verse 6 to 10, mga kapatid, na meron po tayo doon na acronym. Praise the Lord. Hallelujah, na number 1, pananampalataya. Number 2, mga kapatid, intervention of God. Hallelujah. And letter A, nothing can stand against us. And I proclaim God's goodness and success and honor even the small beginning, mga kapatid. And now, dadako po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa Ezekiel chapter 37 verse 1. Hallelujah. Nagsasabi, mga kapatid, God has power to bring life. Hallelujah. Tuldukan po natin to, mga kapatid. God has power to bring life to what is dead, mga kapatid, or what is dead, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos po ang magbibigay ng buhay. Hallelujah, sa patay, mga kapatid. Praise the Lord. Dito po nabasa po kanina ni Sister Baby Love, no? Baby Love yun, hindi ako nagkakamali. Salamat po, kapatid, na mahaba po siya. Gusto ko lang pong talagang babasahin sa inyo, pero isa lang verse na kinukuha ko doon, mga kapatid. Ito man ay tinatawag, mga kapatid, isang parable, or isa po siya na tinatawag dito, mga kapatid, na God has power to bring life. Hallelujah. Ang Diyos ang may kapangyarihan, praise the Lord, na magbibigay buhay, mga kapatid, sa mga patay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya itong ating kitiks, mga kapatid, si Ezekiel po ay isang propitang nasa pagkatapon, no? Isang paring dinalang bihag sa Babylonia kasama ng kanyang mga tao. Amen? Nawala sa Israel ang kanyang lupain, ang kanyang kalayaan, ang kanyang templo, ang kanyang pag-asa sa espiritual na aspito, no? Sila ay mga patay, or sila ay mga patay.
Pagkatapos ay dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lambak na puno ng tuyong buto, isang tanawing walang pag-asa at nagtanong. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pong key verse, tinatawag mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, di ba nagtatanong ang Panginoon kay Ezekiel? Hallelujah, dahil nga si Ezekiel mga kapatid ay nawala na sa kanya ang lupain na sa Israelita mga kapatid, no? Tinatawag na dito mga kapatid na wala sa kanya ang kanyang kalayaan, wala na siyang kalayaan, ang kanyang templo, ang kanyang pag-asa, spiritually aspect, at sila'y mga patay na mga kapatid. Hindi po patay na literal, hallelujah, kundi ang tinatawag dito, hallelujah, si Ezekiel po mga kapatid ay tinatawag na itapon, no? Pagkatapon isang paring dinala sa Babylonia, kasama ang kanyang mga tao, nawala sa Israel ang kanyang lupain. Praise the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, naging hopeless ang isang propita na ito. Amen. Si Ezekiel po isang propita. Hallelujah. At kaya sabi dito, ang Panginoon mga kapatid, dinala po siya. Si Ezekiel ay dinala ng Panginoon sa isang lambak na puno ng mga punong tuyong buto. Amen? Yung buto, yung tinatawag mga kapatid na, ano ba yun? Bones. Hallelujah, patay na mga, dry bones mga kapatid, no? The valley of drying bones. Dito po sa verse 1 to 2, mga kapatid. Sabi nga dito, ang kamay ng Panginoong sumasa akin at kanyang dinala ako sa espiritu ng Panginoon. At inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. Amen? Hallelujah. Diba nakikita natin dito na ang si Ezekiel mga kapatid, nakikita ng ating Panginoon na isa na po siyang patay na tuyo, buto, isang tanaw, dinala po siya ng ating Panginoon doon. Amen? 'Di ba? Dahil nakita na patay, pinapakita po niya ng ating Panginoon, hallelujah, sabi niya sa to mga kapatid, at pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot. At narito, may totoong marami na luwal na libis, at narito ang mga totoong tuyo. Anong tuyo? Yung totoong tuyo talaga, patay na mga buto mga kapatid. Number 3, sabi nga niya dito, at kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maari bagang mabuhay ang mga butong ito? Amen. At ako'y sumagot, ito po nag-usap po sila, ang ating Panginoon, si Ezekiel at ang ating Panginoon. Sabi niya dito, sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Amen. Doon po sa verse 3 mga kapatid. Number 4, muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O Panginoon, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Number 5, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito ang aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, sabi sa number 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid at babatuhin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Nakikita yun. Kumbaga, buto na yun mga kapatid. Patay na yun. Praise the Lord. Ang nakikita ni Ezekiel mga kapatid. Praise the Lord. Number 7, patuloy po tayo. Sa gayoy naghula ako na gaya ng inuutos sa akin, at habang ako'y nanghuhula, may naghinungog at naritong isang lindol at ang mga buto ay nangagkalapit sa buto, sa kanyang buto. Ibig sabihin, ang buto nga natuyo, mga kapatid, hallelujah, ay nabuhay. Amen? At ako'y tumingin at narito, may mga litid ng mga yaon at laman ay lumilitaw.
sa mga yaon at ang mga balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw ngunit walang hininga sa kanila. Amen. Kung baga mga kapatid, hallelujah, kung mag-illustrate tayo mga kapatid, kung baga na ah, tinatawag na sumpay-sumpay na siya. Kung sa Tagalog pa mga kapatid, anong tawag dito? Hallelujah, na asimbol na siya mga kapatid. Kung baga napurma na siya, praise the Lord, ang mga buto. Pero, ang tinatawag dito, wala pa siyang hininga mga kapatid. Patuloy po tayo. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, maghula ka sa hangin, maghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magaling ka na, apat na hangin o hinga, at humihip ka sa patay na ito, upang sila'y mga buhay. Praise the Lord. Sa gayong nanghula ako ng gaya ng inuutos niya sa akin. At hininga ay pumasok sa kanya at sila'y nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Praise the Lord. Dito po natin makikita mga kapatid sa verse 7 to 10 mga kapatid, hallelujah, na ang buto na yon, una-una nag-combine sila mga kapatid. No? And then, dito na po tayo sa number 11, nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak, tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Praise the Lord. Para po ito mga kapatid. Amen? Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, naritaw ang aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong libingan o bayan ko at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. Sa 13, at inyong malalaman na ako ang Panginoon pag aking binubuksan ang inyong libingan. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po tayo sa 13 mga kapatid, at pinasampak kayo sa mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At sa last verse, at aking ilagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga buhay at aking ilagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong mga laman na ang akong Panginoon ay nagsasalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Purihin ang salita ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito po natin nakuha yung topic natin mga kapatid. God has power to bring life what is dead mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi makagawa ni Ezekiel. Hallelujah, na pagdugtungin niya yung mga buto, mga kapatid, praise the Lord. Pero dahil inuutusan siya ng ating Panginoon, hallelujah, tinatawag mga kapatid, giasimbol niya, praise the Lord. At nung inuutusan siya, hallelujah, na magkaroon ng hangin, mga kapatid, nabuhay, praise the Lord. Ano bang kalalaman mga kapatid sa ating spiritual mga kapatid? Ano po bang pangitain ito ay hindi lamang tungkol mga kapatid sa pambansang muling pagkabuhay ng Israel. Kundi ito mga kapatid ay nagsasalita rin ito sa atin ngayon tungkol sa spiritual na pagbabago. Amen? Kapag buhay ay tila walang pag-asa, kapag ang pananampalataya ay tuyo, kapag ang pangarap ay tila patay na, maaring muling buhayin ng Diyos. Sino po ba ditong nangarap daw patay na? Sino po dito mga kapatid ang mga tinatawag mga kapatid na tila ba wala ng pag-asa? Tila ba wala na siyang pag-asa mga kapatid? But ang salita ng Panginoon mga kapatid, nagpapaalala po sa atin na God has power to bring life. What is dead mga kapatid? Mga patay na pangarap. Praise the Lord. Hallelujah. Kadalasan sa ating mga buhay, hallelujah, wala nang pag-asa, lalo na't nagkakasala na tayo, masasabi natin, para na tayong tuyo na bones mga kapatid. Praise the Lord, wala na, hindi na tayo
kumbaga lalo na't nagkakasala yung mga tao, mga kapatid. Hallelujah. Para ba tayong nahihiya na tayo na bumalik sa ating Panginoon? But lagi nating tandaan, God has power to bring life. Amen? God has power to bring life. What is dead, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Sa ating buhay ngayon, mga kapatid, ano po ba ang inyong nanghina ba kayo? Nanghina ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Unang-una, the place. O point number 1, mga kapatid, the place of death. Hallelujah. Ito pong the place of death, sa verse 1 to 2, mga kapatid, ito pong pinapakita ng ating Panginoon, di ba? Nung introduction natin ay dinala ng Panginoon si Ezekiel doon sa isang puno, mga kapatid, na walang ibang nakikita kundi yung mga buto, mga kapatid. Amen? Hallelujah. May tinatanong po ang ating Panginoon kay Ezekiel. Ito ba ay kaya ba ito natin buhayin? Sabi niya dito doon, mga kapatid, hallelujah, na kaya. Praise the Lord. Kaya ang illustration po doon, mga kapatid, amen, hallelujah, for example, ang church po, mga kapatid, hallelujah, na wala na pong revival, or tayo man talaga yung church, yung building, hindi naman yan pwedeng sabihin natin, yes, church building, pero tayo naman talaga. Minsan, naging tuyo tayo. Minsan, mga kapatid, hallelujah, para tayong patay. Hallelujah, hindi na nga tayo kumikilos Hindi na nga tayo nagpapagamit minsan Dahil nga patay tayo, mga kapatid. Kailangan natin sa isang church mayroon pong revival. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Revival, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dito sa point number 1, mga kapatid, the place of death. Amen? Hallelujah. Dito po, mga kapatid, sa lugar or sa lugar, mga kapatid, na lambak ng tuyong buto. Hallelujah. At ninilagay ako sa gitna ng lambak ng punong mga buto. Sabi ni Ezekiel, mga kapatid. Mga buto na nakita ni Ezekiel, hindi mga katawan. Ang mga ito ay napakatuyo. Ibig sabihin ay matagal ng patay ang mga ito. Iba pala talaga si Ezekiel, mga kapatid. Yung kuling niya ay talagang tinatawag na siyang prophet Bakit? Ano nga ba sa ating pagkaalam yung prophet, mga kapatid? Si Ezekiel, mga kapatid, hallelujah, siya po ay tinatawag na sa Bisaya manalag na hindi pa nangyayari. Prophet, mga kapatid, hallelujah, alam na niya yung mga pangyayari. Kaya dito po siya dinala ng ating Panginoon dahil isa po siyang propeta. At siya po ang nakakaalam, mga kapatid, di ba? Kung makikita natin ang Ezekiel, mga kapatid, di ba? Sabi dito, siya po ay talagang isang propeta na dinako ng Panginoon. Hallelujah, dito sa isang tinatawag na kahoy, mga kapatid. Pero ang sabi dito, mga buto na nakita ni Ezekiel, hindi mga katawan. Ang mga ito ay napakatuyo. Ibig sabihin ay matagal nang patay ang mga ito. Amen. Ibig sabihin, kung matagal nang patay, hindi nakatawang tao inyong makikita doon. Yung kamay niya, mga kapatid, yung buto nang doon na sa ay malayo. Kumbaga, mga kapatid, hindi siya pwedeng sabihin natin na, uy, kalansay. Pero, buto na nga, mga kapatid, siguro hiwalay-hiwalay na 'di ba? Naghihiwalay na ang buong katawan, mga kapatid. Hindi na natin, hallelujah, hindi na natin sino kaya to, hindi na natin makilala. Praise God. And then sabi dito, mga kapatid, ito ay kumakatawan sa kawalan ng pag-asa ng na kalagayan ng bayan ng Diyos. Hiwalay sa presensya at talunan at walang buhay. Ito pong mangyayari sa isang tao, mga kapatid, na tinatawag na talunan. Amen? Talunan na, wala na siyang pag-asa. Walang buhay. Wala na, kumbaga, mga kapatid, di ba, ang isang tao pag wala ng pag-asa, hopeless, nandoon, mga kapatid. Kaya God has power to bring life. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang makapag-revive sa atin. Kaya nandito tayo ngayon sa God is our strength dahil gusto ng Panginoon na i-revive ka ulit. Gusto ng Panginoon, hallelujah, na ma-revive ang inyong spiritual or ang ating spiritual sa atong Ginoo.
Dahil wala man tayong karapatan na ma-restore kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Wala tayong karapatan na baguhin ang ating sarili, mga kapatid, kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, kung minsan ay nagtatagpuan natin ang ating mga sarili na mga spiritual na lambak. Amen? Hallelujah! Wasak at tuyo, mga kapatid. Minsan ba ganun ba ang ating sitwasyon? Yes. Praise the Lord. Daw, mga tuyo. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, isang simbahan na minsan nagdaos sa isang muling pagkabuhay. Ngunit, napagtanto nilang ang problema ay hindi ang pagdalo. Ito ay spiritual na pagkatuyo. Amen. Spiritual na pagkatuyo. Kaya, nanalangin sila para hingin sa espiritu at di nagtagal ay muling nag-aalab ang puso. Anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Wala tayong ibang gagawin, mga kapatid. Hallelujah, na ipanalangin natin yung fire natin. Kung sa tingin mo, mga kapatid, hallelujah, yung ating fire ngayon, wala na tayong ganang manalangin, mga kapatid, amen, hallelujah, humingi tayo sa ating Panginoon. Amen? Kung naramdaman po natin, mga kapatid, na spiritual dryness na po tayo, they pray for the spirit wine and kailangan nating ipanalangin, mga kapatid, hallelujah, upang tayo'y ma-revive ulit. Maging fire ulit, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya minsan, dinadala tayo sa Diyos sa lambak, mga kapatid, hindi para pahinain ng loob or hindi para, mga kapatid, panghinaan ng loob, kundi para ipakita kung ano ang magagawa niya sa mga patay na bagay. Praise the Lord. Hallelujah. Kung nakaranas ka, mga kapatid, hallelujah, ng parang wala nang ganang dumalo, wala nang gana, mga kapatid, nais ng Panginoon, hallelujah, na makita mo ang inyong sarili or ang ating sarili na lumayo na tayo. God has sometimes lead us to the valley not to discourage us, but to show what He can do with dead things. Ibig sabihin, ang Diyos lang, mga kapatid, dinala tayo sa pinakamahirap na sitwasyon, hindi para mahina ang ating loob, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung nakaranas man tayo ngayon ng dryness spiritually, wala nang gana, mga kapatid, patuloy kang dumalo sa gawain ng Panginoon dahil God has power to bring life what is dead sa ating mga buhay. Kung nawalan na tayo ng pag-asa, mga kapatid, mayroon tayong Diyos, hallelujah, na pwede nating lapitan, hallelujah, para tayo maging fire ulit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tayo, mga kapatid, nakakaranas ng dryness spiritually. Nawala ng gana, mga kapatid. Like kay Propeta Ezekiel, mga kapatid. Pero anong sabi niya doon nung hinayuan siya ng Panginoon? Sino ba pwede? Maniniwala ka ba na yung mga buto na yan pwedeng mabubuhay? Anong sabi ni Ezekiel, mga kapatid? Hallelujah! Sa number 3, at sa kanya sinabi sa anak, tao maaari bagang mabuhay ang butong ito. Sabi ni Ezekiel, at ako'y, sabi niya doon, mga kapatid, at ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni Ezekiel, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya muling sinabi niya, doon sa verse 3 and 4 tayo, mga kapatid, muling sinabi niya sa akin, maghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi lang po dito, mga kapatid, baka sa atin ngayon meron na pong tuyo. Hallelujah! Wala na po, nagdadry na po. Praise the Lord! Kailangan po nating hilingin sa ating Panginoon, Lord, revive me once again. Hallelujah!
para magkaroon naman tayo ng interest, para magkaroon naman tayo mga kapatid, hallelujah na, hallelujah Lord, paalabin mo ako. Hallelujah. Amen? Huwag nating hayaan mga kapatid na maging patay ang ating gawain. Praise the Lord. Kaya dito laging revival. Number 2 mga kapatid na punto, the possibility of life. Hallelujah. Anong tinatawag dito mga kapatid? The question from God. Anong tinatanong ng Panginoon? Yun po ang aking binasa sa verse 3 mga kapatid. Son of man, can these bones live? Or ito bang patay na ito, ay muli ba itong mabuhay? Ang matalinong prophet, sinagot ni Ezekiel mga kapatid, O Panginoon Diyos, ikaw ang nakakaalam. Nandoon yung napakatalinong tao or na prophet mga kapatid. Amen? Hindi na sinabi, hindi na yan mabubuhay. Amen? Praise the Lord. Tayo minsan nagdigative tayo eh. Hindi na yan marirestore. Hindi na yan makabalik. Hindi na yan magamit sa Panginoon. Dahil makasalanan yan. Pero ang Panginoon sabi niya doon mga kapatid, hallelujah na, kaya niyang buhayin ng Diyos. Hallelujah. Sa pagsalita ng tao, imposible. Amen. Hallelujah. Pag ang salita lang ng tao, imposible. Pero sa spiritual na pananalita, kaya ng Diyos. For God, nothing is impossible mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sino man ditong naging hopeless na sa kanilang pamilya na hindi na sila makatanggap sa Panginoon, huwag ninyong tuldukan mga kapatid. Patuloy tayong manalangin. Patuloy natin mga kapatid, ipanalangin yung ating mga pamilya, yung ating mga friend. Hallelujah. Dahil wag nating tuldukan ang kapangyarihan ng Diyos because God has power to bring life, mga kapatid. Kung anumang namamatay sa isang tao, mga kapatid, na wala ng pag-asa, God has power to bring life. Hallelujah, praise the Lord. Kaya madalas nagtatanong ang Diyos hindi para impormasyon, kundi para sa paghahayag. Nais niyang tumingin si Ezekiel ng higit pa sa natural na patungo sa espiritual. Supernatural na tinatawag ni Ezekiel mga kapatid sa ating Panginoon. Pinapakita niya kasi nga tinatawag na prophet eh. Hallelujah, kahit pala mga prophet mga kapatid may panghihina din pala. How much more kaming sa mga pastor. Sila nilagay na nga sila mga prophet. May panghihina rin pala. Kaya wag po nating tuldukan yung mga pastor, yung mga preacher, na akala ba natin hindi sila nagkakamali? Meron din po kaming kahinaan, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Dito nakikita natin mga kapatid, hallelujah, na si Ezekiel, nakaranas din pala siya ng hopeless. Wala ng pag-asa. Hallelujah. Pero dito mga kapatid, nakikita natin dito kung ano pong mensahe ng Panginoon para sa kanya. At I believe mga kapatid na hindi lamang po ito kay Ezekiel, hallelujah, kundi para din po ito sa atin. Amen? Hallelujah. Gusto ng Panginoon na makita ni Ezekiel ng higit pa na natural na patungo sa supernatural na pag-revive sa kanyang spiritual, mga kapatid. Hallelujah. Kapag ang sitwasyon ay tila po imposible, mga kapatid, ang pag-aasawa, ministeryo, pangarap, o puso, ang Diyos ay nagtatanong ng parihong tanong, mabubuhay ba ang mga ito? At tamang sagot ay, alam ng Panginoon. Diba, mga kapatid? Sabi siguro sa iba dito, yung mga single hanggang ngayon, magkaroon pa kaya ako ng partner? Oh? Amen? Minsan hopeless na tayo, hindi na yata ako magkaroon ng anak. Hallelujah. Amen? Huwag nating tuldukan. Praise the Lord. Kung sino man ditong naghahanap na magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, mga kapatid.
Praise the Lord. Manatili ka lang sa Diyos. Pag nasayahan ang Panginoon, the right time, mga kapatid, is coming. Kung baga, mga kapatid, magtaka ka na lang. Hallelujah, napaka-smooth naman ang gawain na ito. No? Huwag kayong magmamadali sa mga single dito, ha? Hintayin ninyo ang tamang panahon. Praise the Lord. Huwag ninyong, ay, hindi na talaga ako mag-asawa, maging matanda na akong dalaga, maging matanda na akong lalaki na walang asawa. Amen? Ministeryo, mga kapatid. Tila imposible din ang ministeryo. Kumbaga, sabi natin, hindi ako magagamit. Hindi ako deserve. Amen? Hallelujah. Ganun po ang mga tao. Pangarap. Ano bang mga pangarap natin? Hallelujah. Kaya pa ba, Lord, na i-restore ni mo yung pangarap ko? Diba? Ganun po, mga kapatid. Pero, ang ating topic, God has power to bring life, mga kapatid. Namatay na mga pangandoy, praise the Lord. Marami yan, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hallelujah. Si propeta, mga kapatid, Ezekiel, nakikita natin dito na noong binuhay ang kanyang espiritual ng ating Panginoon, isa man itong tinatawag, mga kapatid, parabol sa kanya. Kung naunawaan niya ito, mga kapatid, habang binabasa po natin ito, grabe ang Diyos na magbigay ng parabol sa mga propeta. Praise the Lord. Kasi kung titingnan natin sa introduction, mga kapatid, ay si Ezekiel po, hallelujah, ay nawala ng gana. No? Kung makikita natin, si Ezekiel ay isang propeta, pagkatapon, isang paring dinalang bihag. Kung baga bihag siya sa Babylonia. Kasama ang kanyang mga tao, nawala sa Israel ang kanyang lupain, ang kanyang kalayaan, wala na siyang kalayaan, ang kanyang templo, at ang kanyang pag-asa. Sa spiritual aspito, sila ay patay. Ano pong nawala kay ano, mga kapatid? Una, lupain, kalayaan, templo, at kanyang pag-asa sa spiritual na aspito. Ito po ang nawala sa kanya. But, nirestore po siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, sa verse, mga kapatid, na binabasa po natin, praise the Lord, sabi niya dito, mga kapatid, pinapakita nito, ang salita ng Diyos ay naghahanda. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbibigay, mga kapatid, ng kapangyarihan. Praise the Lord. Dito po tayo, mga kapatid, sa number 3. Titingnan po natin ang number 3, the preaching of the word, mga kapatid. The preaching of the word. Ang prophet na si Ezekiel, wala siyang ginagawa kundi obedience. Ginawa niya, mga kapatid. No? Nag-word of God po siya. Nagpapahayag siya tungkol sa butong ito. 'Di ba? Sa verse 4 to 8, sa ating key verse, mga kapatid, anong ginagawa? Anong sinasabi doon? Verse 4 to 8, mga kapatid, muling sinabi niya sa akin, maghula ka sa mga butong ito. At sinabi mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Nag-preach siya dito, mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga buhay. Sa 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid at babatuhin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hini at kayong mga
buhay o mga bubuhay at inyong malalaman na ako, Panginoon. Praise the Lord. Sabi sa number 7 mga kapatid, at gayon nga naghula ako, gaya ng inuutos sa akin. At habang ako'y naghuhula, may naghinungog. May hinunggong. Ano ba to? At narito isang lindol. At kumbaga ugong mga kapatid ba, no? At ang mga buto ay nangagkalapit sa buto, sa kanyang buto. Kumbaga nagsumpay-sumpay mga kapatid nung nangaral. Like ngayon mga kapatid. Hallelujah. Kumbaga sa atin dry na kaita, kahit soon mga kapatid kong mahal. Habang nagpipreach yung pastor, habang nagpipreach yung preacher mga kapatid, hallelujah, ginagawa na lang po namin pero Diyos pa rin ang bubuhay sa ating mga patay na pananampalataya. God has power to bring life mga kapatid. Ang Diyos lang din magre-restore, ang Diyos lang din magre-revive sa bawat isa. Hallelujah. Kung willing tayo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ang utos ng Diyos mangaral sa mga buto. Kakaiba ngunit kapangyarihan. Di ba? Inuutusan siya, ipangaral mo ang salita sa mga buto. Hindi lang po mga kapatid, hallelujah, sa atin ngayon, na minsan mga kapatid, akala natin present tayo, pero minsan dry na tayo spiritually. Hallelujah. Huwag nating hayaan maging dry tayo mga kapatid. Sabi ko na nga sa illustration mga kapatid, hallelujah, na huwag tayong kampante na tayo lang po ay dumadalo sa ating sagawain ng Panginoon dahil maraming na patay na nasa loob ng church mga kapatid. Lagi na lang nating tinitingnan yung mga kapatiran natin. Hindi na tayo nakapag-focus sa tunay nating relasyon sa ating Diyos at hindi na tayo nare-restore, hindi na tayo nare-revive mga kapatid. Kaya yan ang ating tandaan, hallelujah, bilang mananampalataya mga kapatid. Siguraduhin natin na yung relasyon natin sa ating Panginoon, hallelujah, ay nandoon pa rin. Ang init mga kapatid. Baka magalit tayo, mapagalitan tayo sa salita ng Diyos, huwag tayong mag-alis. Hallelujah. Kumbaga mga kapatid, grabe naman to, ang sakit-sakit naman ng Word of God na ito. Kasi patay na ang ating spiritual. Kaya ayaw na natin mga kapatid na maturuan. Praise God. Yan po ang mangyayari mga kapatid. Hallelujah. Kaya minsan ay sabi ni, minsan mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagbibigay ng kaalaman lang. Hello. Hallelujah. The Word of God is not just informative. It's transformative. Ano ibig sabihin doon mga kapatid? Merong nakapagbabago ang salita ng Diyos sa atin. Hallelujah! Nakapagbabago. Kung dati mga kapatid, makapagsalita tayo ng mga hindi magandang mga salita. Kaya ang salita ng Diyos hindi nagbibigay kaalaman lang. Kaalaman lang. Ibig sabihin, nagpapabago ito. Ipinangaral ito kahit sa mukhang patay na ang mga nanonood, mga nakikinig mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Amen po ba? Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Feel the presence of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Marami ba dito sa atin ngayon na hopeless? Marami ba dito sa atin ngayon, mga kapatid, na nakikinig lang? Pero sa puso natin, mga kapatid, lumayo na ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang simpleng pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay muling nagbibigay buhay sa atin.
muling nagbibigay buhay sa patay na pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Number 4, mga kapatid. Number 4, the power of the Spirit. Ano yung the power of the Spirit? Ang kapangyarihan ng Espiritu, mga kapatid. Kung mababasa natin, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 37 verse 9 to 10, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka, anak na tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magaling ka sa apat na hangin at hinga, at humihip ka sa patay na ito upang sila'y nangabuhay. Sa gayong paghuhula, ako ay gaya ng inuutos niya sa akin at hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga paa, isang totoong malaking puluto. Praise the Lord. Hallelujah. Anong nangyari dito, mga kapatid? Nabuhay ang isang patay. Hallelujah. Kaya normal pala, mga kapatid, na dadalo tayo sa mga gawain ng Diyos dahil meron na tayong mga patay dyan, patay na pag-asa. Ano pang patay na meron sa atin, mga kapatid? Bubuhayin ng ating mahal na Panginoon. Bubuhayin ka, bubuhayin ako, kaya magtataka ka na lang. Ano mang mga problema ang pinagdaanan natin, nabubuhay tayo, naglilingkod tayo, nandoon yung fire natin, mga kapatid, dahil nare-restore tayo sa ating Panginoon, nare-revive tayo sa ating Panginoon, dahil ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, God has power to bring life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Walang ibang magbibigay sa atin ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ang salita lamang ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. The breath of life. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Kung sa tingin natin, hallelujah, namamatay na ang ating spiritual, mga kapatid, come to the altar. Hallelujah! Hallelujah! Bumalik ka sa Panginoon. Hallelujah! Dahil ang Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng restoration, mga kapatid. I-restore tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa tuwing natuyo na ang ating spiritual, hallelujah, na pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. May Diyos na magre-restore sa atin. Huwag kang papayag, kapatid, na patayin na lang ang iyong spiritual. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya sa verse natin number 4, mga kapatid, hallelujah, the power of the Spirit. Ano yon? Ang hininga ng ating Panginoon. Pumarito ka mula sa apat na hangin, sabi niya doon, mga kapatid, hininga at huminga ka sa patay na ito upang sila'y mabuhay. Si Propeta Ezekiel, mga kapatid, nangaral siya sa mga patay. Minsan dito sa God is Our Strength, nagpapadala ang Diyos dito ng mga ngaral para pangaralan ang mga taong patay spiritually. Nais ng Diyos, mga kapatid, na bubuhayin niya tayo. Hallelujah. Kasi nawala ng gana ang mga kapatiran, nawala ng ganang pagpagamit natin. Kaya nandoon ang salita ng Diyos na nire-restore niya tayo, mga kapatid. Bigla tayong nag-aapoy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nung dumating, mga kapatid, ang Espiritu, hallelujah, ang mga buto, mga kapatid, ay nabuhay, tumayo, at naging isang kapangyarihan na hukbo. Amen. Thank you, Jesus. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Makikita natin mga kapatid sa Genesis chapter 2 verse 7, hiningaan ng Diyos ang mga butas ng ilong ng tao nang hininga ng buhay. Hallelujah. Tayo po ito mga kapatid habang tayo ngayon nabubuhay dahil may hininga ng Diyos. Hallelujah. Iba ang hininga ng physical, iba ang hininga na spiritual mga kapatid. Katulad sa atin ngayon na nandito tayo mga kapatid. Dahil gusto ng Diyos, hallelujah, na malalaman natin mga kapatid, hallelujah, na minsan patay tayo sa harapan ng Diyos. Minsan hopeless tayo, wala tayong pag-asa mga kapatid. Hindi natin yan pwedeng, Lord, lagi naman akong fire mga kapatid. No, kahit nga propeta Ezekiel mga kapatid, nakakaranas ng dryness spiritually. Paano na kaya tayo? Na tayo, wala naman tayong title dito sa mundo, mga kapatid. Siyempre, nakakaranas din tayo ng dryness. Spiritual. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya ang lesson dito, mga kapatid, sa number 4, there is no true revival without the breath of God. Amen? Kung walang hangin na mula sa ating Panginoon, hallelujah, there is no true revival, mga kapatid. Pwede tayong may programa, pwede tayong may music, pwede tayong mga kapatid, hallelujah, umaawit, hallelujah, pero without the Spirit of the Lord, walang buhay ang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago ka pumasok sa isang gawain, mga kapatid, humihingi ka muna ng kapatawaran sa inyong mga gawain, sa inyong nagawa, sa ating nagawa. Bago kami nangaral, mga kapatid, hindi ko alam sa iba, pero nandoon po yung aming mga paghingi ng tulong sa Panginoon. Dahil hindi basta-basta yung pagbahagi ng salita ng Diyos. Pwedeng mga kapatid, mayroon tayong programa. Pwede tayong may awitan, mayroon tayong basahan ng Bible verse. Pero kung wala ang Espiritu ng ating Panginoon, patay. Walang buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya last, mga kapatid, number 5, the promise of restoration, mga kapatid. Ito yung promise ng ating Panginoon na i-restore niya tayo. I-restore niya, mga kapatid, ang ating pananampalataya na wala na tayo ng hope, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya sa verse 11 to 14, mga kapatid, sa Ezekiel. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak tao, ang mga butong ito, ang buong sangkabahayan o sambahayan ni Israel. Narito ang kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na hiwalay. Hallelujah. Kaya't naghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ang aking bubuksan ang inyong libingan at aking pasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. Hallelujah. Praise the Lord. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pag aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa kayo mula sa inyong libingan, o bayan ko. Hallelujah. The promise of restoration, mga kapatid. The promise of restoration. Walang ibang makapag-restore sa atin, sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating Diyos lang, mga kapatid. Amen? Hallelujah.
narinig ng Diyos ang kanilang mga kawalan ng pag-asa. Minsan ba sa ating buhay nakaranas din tayo ganito mga kapatid? Kahit hindi nyo aminin, totoo yun mga kapatid. Kaya muli nating bubuhayin. Buksan natin ang ating puso, isipan. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Ipanumbalik natin, dadalhin natin ang salita ng Diyos. Magbabago, mayroon tayong pagbabago sa ating mga sarili, mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid ang application natin? Ibalik pa rin ng Diyos ang mga sirang buhay. Nasira ba ang buhay mo, kapatid? Sirang relasyon, sirang pamilya, sirang samahan. Daw patay na mga kapatid. Nasa atin. Nasa atin ang paghihintay mga kapatid. Ang Diyos lang ang makapagbabalik. Yung pamilya nating nasira, isa ako dito mga kapatid. Iniisip ko wala na din akong, hopeless na ako pagdating sa pamilya. Hindi na kayang maibalik, hindi na pwedeng ma-restore. But sabi ng Panginoon, God has power to bring life, mga kapatid. Namatay na mga relasyon. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Sarap naman ang salita mo, Panginoon, sa amin, Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa restoration sa lahat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Maaari lang mga kapatid na ma-restore ang ating relasyon kung payagan natin ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos mga kapatid sa ating mga buhay. Kung nais mong kikilos ang Espiritu ng Diyos, payagan mo, hallelujah, Diyos ang kikilos mga kapatid. Ibig sabihin, nandoon na Lord, sa iyo na to lahat, Panginoon. Sa iyo na itong yung wala na akong pag-asa, Lord. Ikaw nang bahala. Gusto ng Diyos nga gawin natin na wala na akong magagawa, Lord. Kundi sa iyo na itong buhay ko, Lord. Isuko ko na sa iyo ito lahat, Lord. Dahil hindi ko na kaya, Lord. Hallelujah. Kaya minsan ang mga tao saka pa sila naglingkod sa Diyos nung walang-wala na sila. Yung babaeng duguan, 12 years mga kapatid, saka pa siya lumapit sa Panginoon nung wala na siyang mabinta, nung wala na siya mga kapatid na may ibigahe, hallelujah. Doon na siya bumalik, doon na siya mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Kaya minsan sa ating sarili mga kapatid, mawala muna sa atin ang lahat-lahat para ma-realize din natin mga kapatid, saka pa tayo babalik sa Panginoon pag wala na talaga tayong makukuha mga kapatid. Saka na tayo maglingkod sa Diyos ng totoo mga kapatid. Pag nawala na sa atin, wala na tayong magagasto sa ospital, wala na tayong mababinta na mga luti, ano pang meron sa ating mga ari-arian. Kaya minsan mga kapatid, kinuha ng Panginoon anong meron sa atin para ma-realize natin na mas mahalaga pala na magtitiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Kaya isuon ko, kapatid ko, kung nawalan ka ng pag-asa na mayroon tayong Diyos, hallelujah, na kaya tayong i-restore, na kaya kang palakasin, na kaya ka niya mga kapatid, hallelujah, na bigyan ng bagong hininga. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Huwag nating hintayin mga kapatid na marami pang mawala sa atin bago natin ma-realize, hallelujah, napakasarap palang maglingkod sa Diyos ng buong buo, hindi half, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Napakasarap palang maglingkod sa Diyos na wala kang tinatakutan. Hallelujah, wala kang ikakatakot dahil binigay mo na lahat sa ating Panginoon. Hallelujah. God has power to bring life. What is deed, mga kapatid? Ang Diyos lang ang may kapangyarihan, siya karapahaya lahat. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan, mga kapatid. Kung ano man ang nawala sa atin, nawalan man kayo ng pag-asa ngayon, hallelujah, may Diyos mga kapatid, hallelujah, na kaya nating lapitan at sasabihin natin sa Panginoon, Lord, hopeless ako ngayon, Lord, nawalan ako ng gana ngayon, Lord, nawala sa akin yung init ng paglilingkod ko, Lord, nawala yung first love ko, Lord, nawala lahat ako, Lord, hindi ko na alam, Lord, kung saan ako tutungo ngayon. Nawala na ako ng gana sa gawain. Lord, nawala na ako. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Huwag kang mahiya, Igsoon. Huwag kang mahiya, kapatid. Pag gusto mong lumapit sa ating Panginoon, dahil kasama natin ang Diyos araw-araw na gawain. Huwag natin ilahang-lang ang mga gawain na ito dahil maraming mga anak ng Diyos na nirestore niya at ngayon ginagamit mightily saan man sila ngayon. Kaya thank you, Jesus. Hallelujah. God has power, mga kapatid, to bring life. Hallelujah. What is dead, mga kapatid? Ang tanong ngayon, mga kapatid, anong mapapatay na meron sa iyo ngayon? Patay na relasyon mo sa mga pamilya mo or ano man yan, mga kapatid. Hallelujah. God has power, mga kapatid. Hallelujah, na ma-restore niya lahat ng mga patay na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito lang po ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Pagbubulay-bulayan po natin, hallelujah, kung anong meron or merong nawala sa atin ngayon. Nawala na ba yung gana mo? Ang buhay natin, mga kapatid, hindi natin alam ang bukas natin. Huwag kang manatili na dryness ang spiritual mo, kapatid. Hallelujah, Jesus. Lumapit ka sa Panginoon, kapatid. Na kahit propeta na si Ezekiel, mga kapatid, nakaramdam siya, Lord, ng panghihina. And I believe, mga kapatid, na tayo ngayong lahat nandito, nakakaranas din tayo ng panghihina. Oh, please, mga kapatid, walang pag-asa. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong mga salita sa araw na ito, Lord God. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Hello, Jesus. I-restore mo ang mga anak mo na ito, Lord God. Napatuloy, Lord, na dadaloy yung banal na Espiritu, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Kung ano man ang mga pinagdaanan namin lahat, Lord God. Iparanas mo ang first love ng bawat isa, Panginoon.
Ipalaranas mo sa bawat isa, Panginoon, kung kailan mo po kami, Lord, pinaparanas mo yung first love namin, Panginoon, ang devotion namin, prayer namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salagot ka sa walay katapusan, Lord. Dalagon ka, Lord. I-bless mo ang BR na ito, Lord God. I-bless mo, Lord, ang BR na ito, Lord God. Hindi ko man alam, Lord, ang mga kapatiran ko nga dumadalo dito, Lord, mga bisita, Lord, kung ano man. Mga kabigatan nila, Panginoon, na pinagdaanan, Lord. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tulungan mo kami, Lord God. Hallelujah. Nakatulad kami sa 5 dalaga, Lord God, na pagdating ng alas 12 ng pamanunon, Lord God, isa kaming nakapasok. Lord Jesus, salamat, Lord. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Sa BR na ito, Lord God. I-bless mo po, Lord God, ang aming resident pastor, Milper Vitanon, ang aming mga admins, Lord, Brother Mo, Jesus, Sister Popcorn, Sister Angel, Sister Bonsai, Sister Baby Loves, Lord, Sister Geraldine, Sister Hallelujah, Lord God, Yakariyak, Lord Jesus, Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa oras na ito, Lord God. Tulungan mo kaming lahat, Lord Jesus, na mapuno mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord God, ikaw lang ang may kapangyarihan, Lord God, na magbigay, Lord, ng life. Hallelujah. Sa mga namamatay na pananampalataya, Panginoon. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Nining mga oras sa Lord God. Isalig na mo ang tanan, Ginoo, diha kanimo. Siliwan mo po, Lord God, ng iyong banal na espiritu ang lahat ng aming naririnig sa oras na ito, Lord God. Na ito po hindi nakawin ng kaaway, Lord Jesus. At magtulungan po kami, Panginoon, manalangin sa mga kapwa namin, O Lord God. Hallelujah, mananampalataya. Salamat, Lord. Hallelujah, sa iyo namin itinataas ang gawain ito. Sa iyo nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon at ibibigay ko po sa ating presider sa araw na ito. And God bless. I love you all with the love of the Lord, mga kapatid. Thank you so much, Lord.